Hello, good afternoon. I-update ko po kayo sa ginawa kong pag-assist sa isang taxpayer na sa pag-register ng kanyang online shop sa RDO 051 Pasay, dito sa Triumph Square sa Pasay City. Last week, nung nagpunta ako dito, hindi na-register ang taxpayer ko dahil may discrepancy sa kanyang surname and civil status. Ang civil status niya sa registration records ng BIR ay married. So, ni-request ng officer na magdala ako ng marriage certificate at saka ID na married siya. Ang nangyari pala, itong aking taxpayer ay annulled ang kanyang kasal. So, dala-dala ko ang original and photocopy ng kanyang certificate of marriage na may court decision ng annulment ng kanyang marriage. So, null and void ang kanyang marriage. So, pag null and void ang marriage, babalik sa pagiging single yung taxpayer, yung bride. So, tugma na, dinala ko na ngayon sa BIR ang kanyang records. In-apply ko for registration of new business. Okay naman, sabay-sabay na. Upon registration, ang officer na yung nag-update ng kanyang record from married to single. Tapos, tinransfer niya ng Revenue District Office from RDO 040 Cubao to RDO 051 Pasay. Yun pala, dito sa new registration counter, pwede nang magpagawa ng sales invoice, ng resibo. So, ang bayad ko sa 10 booklets ng pagpapagawa ng resibo ay 1,500. So, hassle-free na, hindi na ako gumawa ng sample, hindi na ako nag-apply ng ATP kasi yung officer na mismo na nag-assist sa akin ang nag-apply ng authority to print. So, after 15 days, ifa-follow up ko na kay sir yung aking resibo. Then, yung sa registration of books pala, tumatanggap pa rin sila dito ng manual registration. So, nag-fill up ako ng 2 copies ng BIR Forms 1905. Bumili na lang ako ng 3 books. Ang in-apply kong books, dahil online shop siya, isang columnar, sales journal, isang journal, general journal, and ledger. So, 3 books. Sales journal para sa credit sales, general journal, kasi dito ko na lang i-record ang collections and disbursements niya. Kasi konti lang naman eh. Ang mas maraming i-record pa ulit-ulit araw-araw kung may benta. So, doon i-record sa sales journal. Then sa ledger, yung summary of accounts. Mabilis lang. Pumunta ako dito ng mga 12 o'clock. Natapos ako mga 3 o'clock. So, 1, 2, 3 hours natapos ko siya. Actually, before ng pagpunta ko sa new business registration, dumaan muna ako sa RCBC, sa bank. Nag-fill up na ako ng BIR form 0605, 4 copies siya. Kasi, alam ko naman na may penalty. Nabanggit na sa akin last week ng officer na may penalty ang aking registration. Kasi noong March pa nakuha yung business name sa DTI, March 27, 2024. So, naglapse na yung 30 days from registration of business sa DTI. So, may penalty na siya dapat na 1,000. Sa ngayon, sa ating ease of paying taxes na naging effective nitong January 22, 2024, ang penalty nating mga micro and small taxpayers ay may discount, 50% na lang. So, instead na 1,000 pesos ang compromise penalty, 500 pesos lang yung binayad ko. So, yun yung binayaran ko sa bangko. Before muna ako magbayad sa bangko,
yung aking BIR Form 0605 ay inapprove ng Officer of the Day. So, kung meron po kayong question pa sa akin, pwede po kayong mag-comment or mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Thank you so much sa inyong pag-support sa aking channel. Bye!